Ano po siya, Darko? Sige bitaw, magsugod na ta. Ladies and gentlemen, welcome. Major Ben Gadot, sir. Good morning. For 1 month po ka wala, sir, di ba? Duha lang, mama. Oh, duha lang ka weeks ba? Maayong buntag sa tanan, of course, sa katibukanan sa ato ang Davao Peace and Security Press Corps sa pagpanguna ni Ma'am Ruth o sa uban pa nga mga media personalities nga na diri og happy short but presumably memorable vacation, ma'am, sa inyong pagbisita sa atong silingan nga nasod. Mayong buntag and hopefully ako raman isa ron by this time siguro magbasa na pud akong update kay medyo report na to ang threat situation update for third quarter of calendar year 2025, ma'am. February. Thank you, sir. Julius, ikaw ito ninyo kadayawan, happy kadayawan. Happy anniversary sa 10th ID. Thank you guys sa Eastern Mindanao Commando for recognizing the press corps. Salamat sa award. Thank you so much. Major Ben Gadot, sir, good morning. O update muna sa sir, sa 10th ID. Yes, ma'am. No? Thank you. Tapos, the following data nga itong use, ma'am, is the consolidated data of the activities and accomplishments sa ito ang 10th Infantry Division, Philippine Army. To start with, generally peaceful ang ito ang 10 ID joint area. Generally peaceful ang ito ang katibukanan sa joint operational area sa 10 ID. Of course, bahin ni siya sa hisgutan ng threat to communist terrorist groups or kinatong nailan ng MPA. Wala tay other reports. Again, good morning. Ulit na po para diretso ang ato ang update sa ato ang peace and order situation sa katibukanan sa 10 ID joint operational area. So generally peaceful ta sa bahin sa hisgutan ng communist terrorist group or threat to communist terrorist groups or kini ato ang nailan nga CPP NPA sa katibukanan sa ato ang area. No, wala tay report nga na gather or na kaabot sa ato ang attention pertaining to sightings, movements, recruitment, no, pulong-pulong, mas gawaing masa. So all other activities na perpetrated sa ato ang communist terrorist groups wala tayo na monitor karon. We already have 81 days nga nakalabay since the apprehension of the last 8 SMRC members sa Bunawan, Agusan del Sur. Kung asa na apprehend nato ang ginakonsider nato nga Regional Party Committee Secretary or ang SMRC Secretary na si Charis Banyes, no? So, nasa 81 days na ta nga walay confronted threat or walay NPA units sa ato ang area. So, 0 NPA active NPA units ta sa katibukanan sa joint operational area. So, pahapyawan ako gamay sa mga wala pa kayo naka-memorize no sa ato ang ginatawag na joint operational area kay for the information of everybody, dili lang Region 11 ang area sa 10 ID, no, na siya area sa Region 12 actually, no, kaning sa Sarangani Province, upat ka munisipyo, Malapatan, Aglan, Malapatan, Alabel ug Malungon. Then sa 2nd District sa North Cotabato, then Columbio, Sultan Kudarat ug Tampakan, South Cotabato. Muna siya sa Region 12 areas. Pag-abot po sa Region 10, southern part sa Bukidnon, no, ang San Fernando, Damulog, Dangkagan, Kadingilan, Kibawi, Kitaw-Taw, Don Carlos, Maramag, Quezon og 23 ka barangay sa Valencia City. Then pag-abot po diri sa Caraga region, naadira ang Bislig, Tagbina, Hinatuan, Lingig o part sa Barobo sa Surigao del Sur, and Bunawan, Rosario, Trento, Loreto, Santa Josefa, Beruela, 9 barangays of San Francisco o 2 barangays sa La Paz of Agusan del Sur.
o ang katibukanan sa Region 11. All other areas, no, dili na siya area sa 10ID. So kung natay mga pagkato akong gipangingon nga mga areas, kung natay mga untoward incidents or CTG related mga incidents, na pwede ta mo ano sa tuwa, no, mo kalabit sa tuwa sa 10ID. So to continue, no, aside sa zero NPA ta, ang division karon of course coming from the directive from the higher headquarters, since na-achieve naman ginato ang total defeat sa Southern Mindanao Regional Committee and even Far South Mindanao Region ng mga NPA units dito sa South, sa atong area, ang total defeat na-achieve na ginato, nag-focus ta karon sa sustainment operation, and at the same time, dati transition magid atong term, but territorial defense operation na ang atong ginahisgutan karon, or external security operation. Currently, ang latest campaign na to is talking about Comprehensive Archipelagic Defense or Operation, or CADO. So, combined ang effort ani na totally pakiting ang atong effort sa ISO or Internal Security Operation, but simultaneously natay mga efforts in terms of ISO, External Security Operation. Sa isgutan ng ISO, nagpabili ng ato ang mga pang-sustain ng mga activities, mostly mga civil military operations. So mag-update lang ko gamay sa ato ang mga figures sa atong activities. Of course, bago pa na nadakpan tong last nga remnants, naka-conduct ta og 284 ka combat sustainment operation, 35,264 ka checkpoint operations, and 26,919 patrol-based operation, and SIPSO 21,878, no, critical infrastructure investment project support operation. Ang meaning sa SIPSO, meaning kanang mga flagship project sa gobyerno and even sa mga private entity nga naay direct contribution sa ato ang nasod, gina-secure na to ni siya. SIPSO natay mga tropa diha. And also, from 2024 to 2025, nakakandak ta og 10,062 ka community development activities. So CDTs, mo nitong mga sundalo nga naga-supervise sa atong mga people organization sa GIDAS, no? Kanang mga na-establish na to ang mga people's organization nga naay existing nga mga livelihood projects. And even dito sa mga ga-process pa lang natay mga CDT nga naga-supervise. That's why we have deployed 10,662 ka community development teams. Mobile Community Support Sustainment Teams or MCSST activities for 2024-2025, no? Kani siya nga timeline, 7,758. Community Outreach Program, nakapag-participate ta, 3,340. Information and Education Campaign, 2,900. Sectoral Engagement Activities, 2,777. Indigenous People Engagement, 1,426. Projects, Programs, and Conflict-Affected Areas, 1,171. IP Rights Advocacy Program, 393. Deradicalization, Healing, and Reconciliation, 70. Former Rebel Summit, 173. So katong nga mga activities among ginaano, it pertain to kanang mga sustainment operations dato, not directly combat operations, no? So dili na nako i-report ng combat operations since nag-cease na ni siya last mga patrol-based operations ta lang ug mga checkpoints. And currently naatay 639 ka mga CTG personalities nga nag-surrender sa katibukanan. 224 ang firearms nga na-appeal diri sa mga nagkalahi nga nag-surrender. We have recorded 5 encounters and recovered 18 anti-personnel mines or improvised explosive devices. So mo na siya ang mga initial nga mga data nga mahatag nato pag-abot diri sa 10ID sa confronting communist terrorist groups. Sa Task Force Davao, no, kabalo naman ta ang Task Force Davao is counter-terrorism and anti-terrorism.
no? But of course naa say mga task kay natay mga control points sa mga checkpoints. Naputay recorded nga 145 apprehended nga mga personalities sa mga illegal drugs. Pag-abot sa Shabu, natay na seize nga 1,553.2 grams amounting to 10,610,104. 10,610,104. Sa marijuana, 77.98 grams, 11,971. So, with 16 low-powered firearms. So, mo ni siya ang overall na ito nga ginabuhat currently, ma'am, sa ito ang 10th Infantry Division just to ensure nga masustain ang ato ang nakabutan nga zero active NPA units and at the same time to prevent the recovery efforts sa ito. Thank you, sir, for that comprehensive report. Okay, medyo mawala-wala. Okay, ang ato ang microphone. But anyways, sir, atong kanuhon, sir, because a university, no, certain university dito sa Davao, meron silang report regarding kay Banyez. And Banyez is not an NPA, member of the NPA, so rebut ko nila tong mga accusation, no, hurled against her. So unsa man gyud si Banyez, sir, para sa wait, sir, kaalaman sa tanan o para pod correct, no, nato ng report, because ang family na mismo, sa Agusan sa to, sir, Agusan Agusan 8, no, sila na mismo ang nag-ingon na mag-member sila sa NPA. Sir, please. Sir, ito nga ang lawas sa Of course, ma'am, no, ang atong ingon ani is aside sa naa siya mga existing warrant directly relating na filed case sa kining mga CTG atrocities, di na to na ma-deny, no, dili na ko mahatag ang mga docket number, but definitely na sila yung mga kaso, no. At the same time, natay mga former rebels nga dati na nilang mga kauban pod, no. Dili na ko kinahanglan na mag-istorya nga ako mismo personality ang mag-ingon nga NPA siya, no, naadra sila kamarikit, no, si Miss Arjan J. Ramos nga nag-ingon nga nakauban niya na dito sa sulod, no, ug uban pa nga mga ano. Then kauban niya during that time mga nadakpan, mga NPA pod, labi na to si Kapam, no, si Louvain Erica Espina nga si Marikit gihapon ang nagtagbo sa NPA diri sa parte sa boundary sa Marilog ug sa Kitaw-Taw. And ang parents ang mother ni Pam is member ng Hands of Our Children, no, nga nai-advocacy sa mga para sa mga ginikanan nga nawadag mga anak kay nag-NPA. So all other things nag-ingon nga NPA siya, and yet we are just considering one organization or one person nga nag-ingon nga dili. But all the facts and evidence surrounding sa case nila, even sa situation kung anong nadakpan sila, nag-ingon tanan nga mga NPA gid sila. So since nadakpan naman sila, na sila yung mga kaso, we cannot compromise the merit of the case, kay pwede ta magkaroon og ma-violate na to ang sub-judice rule. Naa sila enough time og ilang katibok oras nga nabilin, pwede nila dipinsahan na dito sa korte nga dili siya NPA. Ug dili nila madipinsahan, so we leave that to the jurisdiction of the court, no. So mao na atong matubag, ma'am. Thank you, sir. I yield the floor for question out to si Mike and then Grace. Sir, inyo ang reaction ninyo sa news article sa ating news. Reaction ninyo pagkabasa ninyo sa article katong i-release. Ano man, public mo yun siya? Yes, dili ba gid mi siya actually, sir, all matters nga mag-react mi, no, kay we just do our job, no, na facilitate na to ang nagtabang ta sa pag-facilitate sa ilang pagdakop.
o dili na sila ang una o ang pipila no daghan tanan gyud halos madakpan nato ang una gid nila ingon nga dili sila NPA. Kabalo na ganita nga si Louvain no Erica Espina is NPA gid siya kay ang commander mismo nga nag-surrender nga si Marikit ang nag-receive sa iya nga NPA siya. But unsa ang ilang statement tong naa sila sa prisuhan nga gi-relay sa ilang parents. Ang parents ni si Ma'am Luisa Espina nag-ingon no sa atoa nga even nadakpan na sila ang gagawa sa baba nila is we are dili sila NPA, they are human rights advocates. So pag-abot sa reaction dili na mi bag-o sa mga sir kay every time nga na mga ani nga case gyud ana gid na ilang mga linyata even sa ilang parents nga kausap na ka dugay na kay nila nakita nga kabalo pa yung parents nga nag-NPA, kabalo na ta nga nag-NPA, kabalo ang mga former rebels ng NPA, nadakpan na tungod sa isa ka action sa NPA and yet ilang ginaingon gihapon dili mi NPA. Human rights advocates mi dili na mo exhaust ang among resources ug among efforts sa mga anak nga mga alibay nila. Again, naa sila time nga idepensahan ilang claim sa proper venue which is the court kay na sila yung mga existing nga mga kaso. Sir, last mga benefits at mga rebel service, kumusta na sir? Kumusta pa mga wala pa na hatag? Data lang sa data. Yes, sa data makahatag tagamay og abot sa mga returnees Region 11 to be specific no sa atong anon. For calendar year 2016 to 2025 naatay 1,798 ka CTG members nga nag-surrender and 851 ka milisyang bayan. So duha gini siya kalain gusto lang ako i-reiterate na pod nga lahi ang normal nga NPA, regular nga NPA sa milisyang bayan. Milisyang bayan is was organized by the SPLs or sangay ng partido sa lokalidad nga nagatindog as defense unit sa NPA no or mga armed units ni sila nga civilian nga magamit sa regular members of the NPA or regular NPA units pag-abot sa mga military actions like ambush. So kung atong tanawon from CLIP, Comprehensive Local Integration Program, and ECLIP, aside sa mga other interventions naapil ang milisyang bayan kay tungod ang target nato diri is kaning balik loob or balik armas program. That's the reason nga ang MB or milisyang bayan na-appeal siya sa benefit sa ECLIP, no? So kay tungod kay naa siya capability nga mag-possess og firearm. Then out of 1,798 plus 851 ka milisyang bayan, we only have 246 pending benefits nga wala nahatag sa ato ang mga former rebels. Kay of course ang uban bago pa lang po nag-surrender no naman tay process nga ginasunod pag-abot sa ECLIP processing like sa katong last month lang 189 ka former rebels to sa under sa 89th Infantry Battalion no dito sa Quezon, Bukidnon, and nasundan og 24 so kadiri sa Asuncion, Davao del Norte. So dili kato nga time gina-process pa to siya. So dili man siya ingon nga good news siya kay naatay pending but normal gyud magka-pending kay mukaon pug oras ang pag-process no. But naratay 246. Naanatay 2,350 nga naka-receive sa immediate assistance. Immediate assistance means under the DILG package of assistance is 15K kada member, MB ka man or CTG. Pag nagkaroon, pag na-produsan ka og JAPIC certification or Joint AAP-PNP Intelligence Committee na nag-certify dito, nag-validate nga NPA gid ni entitled ka karon sa benefits sa DILG package of assistance. Under that is sa financial aspect niya is 15,000 pesos sa MB o sa regular. So natay na award na sa Region 11 alone na 2,350 ka former rebels. Pag-abot sa livelihood, 1,578 livelihood assistance. Nganong mas gamay siya
Kaya ang entitled ani is ang mga regular members lang. This is worth 50,000 worth of livelihood assistance or projects, no? So like mga per head ni siya, per head, dili siya per group sa ano para makasugod ang ato ang mga former rebels. And naabot tay 439 ka firearm remuneration. Mas gamay gid ning figure sa firearm remuneration kay taas kay na siya proseso ginagian, no? Sa ballistics, macro etching, imbestigahan pa ang pusil asa na siya na gamit ng mga crimes. So ibalik pa na siya and na siya yung mga corresponding amounts or corresponding prices siguro ang term na to or amounts na mahatag. Depende sa serviceability. So mauna siya sir ang update sa atong mga former rebels. Out of 1,798 plus 851 regular and milisyang bayan, we only have 246 and 93 nga mga pending DLG package of assistance. Habol ko lang, sa inyong EOR, napatay ginauman mo surrender pa? Yes. No, yes, dayon ko. Masig dili pa ko sigurado kay definitely wala tay exact data na. No, ang uban nga mga former rebels or mga LILO members, dili pa nato na siya basta-basta ma-account. That's the reason ang ato ang mga brigades natay ginatawag na sila ginatawag nga efforts pag-abot sa pag-identify, locate, engage. Then pag ma-engage na nimo, ma-co-op and ma-transform ang ilang kinabuhi. Gina-visit na to ang ilang mga areas, ilang mga parente, ilang mga amigo para malocate pati mga FRs para malocate nato ang mga NPA nga even ang ato ang mga former rebels pag ang uban dili na nila nailhan sa mga situation nga NPA ko karon pagsulod na ko sa akong unit during that time nanay naglaylo nagtago na it's either na ay sala na disciplinary action sa iyang NPA unit or nanganak or other reasons nga dili na siya active naglaylo sa siya ang uban na to nga FRs wala na sila nailhan but definitely na sila so ginalocate na to na sila gina-track down na to na sila. Kung atong tanawan tong mga recent nga mga accomplishments nung 189 sa Quezon kana mga mass surrender puro na sila mga laylo. So laylo members means wala nakaga-bear of arms, galakaw sa bukid or di naka-threat pag-abot sa encounter or any military action. But of course, naaga-possess gyapon ka og so threat nga dili pa nato makitaan sa karon sa pinaagi nga kamo ang pinakataas og probability nga malinyahan na pud sa mga NPA para mag-organize na pud sa area or magamit as courier or magamit as mag-produce o provide og intel. Diri man na siya nga NPA manggikan sa SMRC or sa mga silingan no nga mga NPA. So ana kay importante ang mga FRs nga kinahanglan malocate na to sila para malocate na to sila para mag-surface sila gina-present na to ang programa sa IAP no Eclip and Amnesty program duha na siya pirmi no sa cluster sa ILCAP. Okay, sir. Thank you. Okay. Good morning, sir. You have mentioned na continuous ang sustainment efforts at ang kasundaluhan na sa ilang mga AORs. Kumusta ba itong mga units, sir? Doon na ba po sila yung mga retrainings or training sa itong mga battalions, no? Para mas mahimo pa silang mas effective sa ilang trabaho. And then, doon na po'y, second, sir, no? Doon na po'y report na possible kay insurgency free naman ng Davao Region. Posible ba nga madayon na ma-pull out ang 56IB sa Talaingod o dapat ba na madayon siya i-pull out sa karon nga panahon? Sa first question ma'am although part na gid sa ato ang annual plan and budget ang mga trainings, in-service trainings, in-service trainings means mga training diri sa division ang ato mga participants sa mga battalions ng mga tropa and in-house training, mga trainings nato sa within the battalion no nga mga trainings but kanindot karon nga sustainment operation na and because of the program of the Philippine Army na natay gitawag nga Battalion Evaluation and Certification Program or BECP no
ang kalahian ani dili na siya small unit nga mga trainings like squad level or platoon or company. Kay kung sa platoon natay mga refresher training, sa mga squads, sa company natay sweep, no, kanang sa training na to ba company level, but this BECP mobilizes the whole batalyon, no, isa ka batalyon ang gatrain aside sa ato ang mga ano, no, kanindot ani kay diretso siya sa division level nga ano ang makapag-facilitate ang division, unlike sa dati katong mga batalyon retraining nga ginaingon usahay tag 15 years or 20 years bago BOE or Battalion of Excellence yung mga training, tigdugay siya. But now, sa area sa 10ID, naanatay, I think, tulo ka na kandak nga BECP. No? Whole battalion ang nagatrain. No? Paunsa mag-move ang isa ka batalyon, refresher sa ato ang mga troop leading procedures, mga military decision-making process, no? Combined arms training, no? Mga field training exercises. So mahimo na to siya karon. So in relation na siya sa ato ang nakabutan pud nga sustainment makalugar ta ana. But of course, even kung napaman tay confronted threat, buhaton man lang gyapon nato na siya. So the second question is the 56 Infantry Division, no. Sa kani nga information ma'am, sa kuha dili po ko privy ani kay ano ni siya sa mga commanders. Ang amua lang hypothetically kung atong tubagon tungod sa situation, of course pwede, no, naana siya mga chance dili lang 56 kay kung atong tanawon ang 48 Infantry Battalion gani nato ang ato ang 28 Infantry Battalion nato na naga-contribute karon, no, currently nagatabang sa pikas nga division sa mga division para mas mapabilis ang mapapaspas nato ang campaign, particular sa Ismincom area, no, nga 0 NPA units sa dire sa atong area sa 10th Division. However, ang ato ang 4th Infantry Division na pay mga confronted threats. So nagpadala ta dito through the directive of the Ismincom nakapagpadala tag isa ka batalyon. So posible ma'am nga makuha ang mga units dili man specifically ang 56 IB, but of course sa karon atong ginatan-aw kinahanglan pagud siya sustainment, no, particular ang area sa 56, no, kay nadira ang Talaingod, Pantarong Range, no, ang Pantarong Range, yes, ang taas gyud ang risk ang Talaingod area, ang Pantarong Range kay nagkalailahi siya nga entry points even sa Agusan, no, sa Bukidnon, even diri sa south pwede siya makasulod dira nga mga boundary nga mga bukid. So number one man gid nga ano sa recovery is terrain, mga di wala kayo present sa mga sundalo, sa mga government institutions and programs, of course, sa delivery sa mga services. So hopefully dili wala pa kami balita nga maano sila, no, nga matanggal sila na ano, but pag ana nga mga decisions and actions dili na ni siya control sa 10ID, no, sa Philippine Army na ni siya since ang 56 Infantry Battalion is under the 7th Infantry Division. So, option lang sila sa tuwa. Sir, last, since bago lang nag-celebrate ang 10ID sa inyong anniversary, no? Sa inyong anniversary, unsay asahan karon sa katawhan sa 10ID? Sa karon ang since relating that sa anniversary, actually anniversary annual man gid siya, no, may kalaban o wala. Ang among anniversary very simple lang gid siya, no. Actually wala na gani mi ka invite jud, no, kay time siya sa amo ang mga tropa as guidance sa atong commander nga ma-honor na mo tong mga nangamatay, no, kay naarabay po yung mga 200 plus food kapin ka sundalo ang hatag og ultimate sacrifice, no, bago na to nakabutan ning atong nakabutan karon since 2016. So ana na siya ka lisod ang gira sa una, dili na siguro ako nakainahanglan isa sound kay kabalo mo tanan sa una unsa kadaghan ang balita, and now even a single encounter wala ko may report sa inyo kay pero wala ko naging mas maayo sa una kay daghang balita, mas maayo gihapon karon, no, kay wala na tay mga ana. So ang pwede siguro namo maingon sa mga katawhan sa ilang gina-expect sa atong 19th anniversary, kay ang 19th founding anniversary is very memorable ni siya sa 10ID kay mo ni siyang
ang year nga nahurot gyud nato no ang NPA unit sa ato ang area. And of course, mao pud ni ang tuig nga mag-commence nga magsugod tag tinabangay nga dili ta mabalikan no. Pinaagi sa pagsulod na pud sa mga communist terrorist groups. So among ipasabot nga dili lang military alone ang posible na ay lapses pag naay makasulod. Kay dili man sila mosulod nga harason nimo detachment pag napildi ka nakasulod nako. So kato clearly naay factor ang military ato kay nagpapildi siya or naambush siya, but dili ana ang doctrine sa communist terrorist groups. Mo infiltrate sila pinaagi sa exploitable issues. And those exploitable issues are issues coming from social issues, economic issues, and political issues sa isa ka area. From that, mo exploit sila, conduct sila ning AOM nga ilang ginatawag, arouse, organize, and mobilize. Laguton ka nila, then i-organize ka, and then i-mobilize na ka. Mobilization, lahi-lahi na siya. Pwedeng mag-NPA ka, pwedeng mag-rally, demonstration, or pwedeng maging courier, or pwedeng maging intelligence asset nila, hangtod sa maka-recruit na po sila og mga tao. Underground mass organization, ma-infiltrate na po nila ang lugar. Ang lugar nga infiltrated can provide easily nga mga members of Red Fighters, kung tawagon na to, kaning mga NPA. Kaya ra kay na nila i-produce dito sa membro sa mga anak, mga ginikanan man sa mga ma-recruit nila or ma-organize nila nga underground mass organization or kining mass base atong awag. So dili na na siya solely sa military. Kinahanglan magtinabangay na ta particular gyud ang mga ahensya sa gobyerno ng LGU nga ma-deliver na to ang mga services nga dapat sa ilaha para dili na ta magkaroon og exploitable issues. Although exploitable issues, dali lang kay na siya i-provide. Masig, ang importante dira, dili manggikan dito sa social, economic o political issues. Kay mo ito yung mga lisod kayo, valid issues kanya itong tawagan na kay poverty, no? So, lisod kayo na siya i-address. So, kung ma-address na to na, bahala sila drag, mag-imbento na po sila, lahi na po ng exploitable issues, at least dili na siya ato kalisod pag-abot sa rebuttal or sa delegitimize ato sa ilang narrative. Okay. Ako kay sir, karon sir no nga kuan naman gyud no, makita naman gyud nato ang katong ato ang gains ba with the NPS. At then karon pusat-pusat na mga projects. For example, project no from DAPRDP. Unsa to tag-ensure na dili ni mabalikan o dili ni ma-disrupt ni nga mga proyekto diya nga mga lugar because kana nga area sa may Talaingod mga barangay to nga kuan is that former red area. Salamat sir sa question no. Nisilip ko kay akong balikan tong figure sa SIPSU. Critical infrastructure investment infrastructure project support operation or SIPSU naatay 21,878 no? So ang buot pasabot na nga figure is naatay gina-maintain nga mga projects nga gina-securityhan. Depende na siya naatay gitawag nga katong mga Excel, na PIX, mga ano sa military term na siya. Ang buot pasabutan na is naay mga infrastructure projects or flagship projects nga fixed good ang sundalo dito magpuyo, magbantay para depende sa threat level. Naapoy ka ng mga threat base lang siya kung naay mga site kay dili po kay siya delikado nga lugar. So natay 21,878 ka mga deployment. So with that isa lang na siya sa daghan nato nga mga activities nga makasuporta sa mga project. Of course, ang BDP projects, Barangay Development Program projects sa National Task Force ILCAC or kani mga flagship projects nila, mandatory yun na siya nga i-clear na siya or i-secure na siya sa ato ang mga kasundaluhan. So, kana sir, no, ang mga SIPSU projects na to, natay mga dili na siya magundang hanto dili mahuman ang projects, and even makomplete na ang projects pag
makonsider din mo siya nga mga flagship projects yung nga dagko. Naagya po na sustainment ana nga mga security efforts na to. Even human na ang project, kinahanglan dili na siya masabotahe, no? Morning, sir. I think last ang area ninyo sa Bukidnon nato yung mga na-declare as insurgency free. Then, ano yung po na-mention nga na pa yung mga area or lungsod sa Bukidnon nga wala pa na declare as insurgency free. Usay mga hinungdan na nisa nga wala siya na declare dayon. Yes. Ang ako nagitan nung mga reasons kung nganong dili pa siya na-declare is una, na yung mga areas like sa Cotabato, lahi ilang declaration, NPA free, no, dili insurgency free. But of course, ano nila na discretion nila na sa Peace and Order Council kung saan ilang ano, but ang ilang gina-consider dito is they are considering na allegedly nga naapay threat sa urban areas, ng mga urban operators, no, kaning mga NPA nga underground pa sa mga syudad. So isa na siya, no. Sa case sa Quezon, sa Bukidnon, actually naga-start na nagalihok sa mga documents ang Peace and Order Council, no, nga malihok ning Quezon ug ang Valencia sa declaration kay kana lagi usahay aside sa urban operators kining mga exploitable issues. Napay mga services nga wala naabot nga posible threat kung dili ma-address. So gina-ensure lang sa mga munisipyo nga totally dili siya ma-full lang tungod kay wala na kalaban, declare na dayon ta. Naapay sila yung mga actions, other actions like kana sa mga urban areas, then kaning mga socio-economic issues nga ma-address nila para walay ma-sureable gyud nila pag ma-declare gyud nila ang insurgency free, no. Again, ang declare og insurgency free is ang LGU o ang other ano niya under the Peace and Order Council, dili ang military. Ang military is ang iyang task is i-dismantle ang armed threat group sa area in terms of manpower and firepower, and at the same time i-clear ang area kinikilusan or ang guerrilla base o ang guerrilla zone sa or ang KKR barangay, barangay, konsolidado, kinokonsolida o expansion, no. Ma-clear nimo ang barangay, ma-dismantle nimo ang NPA unit, pinaagi sa pag-degrade nimo sa iyang manpower o sa iyang firepower. Mora na yung trabaho sa sundalo, sir. Ang declaration, discretion, ano na siya, purview na siya sa tuwang mga local government units. Pero ang support sa LGUs o sa private sector o sa mga katawan intact po. Yes, actually sila ang mga nag-facilitate ato sa Quezon. Quezon, wala pa na ito na-declare insurgency free. But last activity dito, katong na nag-surrender nga 189 CPG personalities, na dito ang ato ang mga local chief executive, no, with ano na pa si senador ano dito, Zubiri ni adto. So ana ang tinabangay local to national, nagatinabangay handod karon, no. Lisod magud ng ulaton pa nato ang DILG package of assistance. So very thankful ang division nga ana ka-active ang atong mga LGU nga maski wala on process pa lang mga assistance na anay mga intervention sa local and national level. Sir, good morning. Sir, since you've mentioned ganina zero active na NPA units sa atong AOR, nabatay na monitor po, sir, na ka ng mga recruitment, especially sa mga schools? Wala tay monitor na recruitment, especially sa mga schools since calendar year 2022. Ana siya kadugay, no, kung atong tan-awon, although naapay NPA units after dismantling sa mga particular NPA units diri sa area nga na hinungdan na insurgency free ang Region 11 o other areas. During that time, puntaran na gina sila, no. Di na nila ma-afford or makaya mag-ato pa sa area, no, mag-recruit, magpapulong-pulong, wala na. Kung atong tanawon sa mga
recent mga niaging bulan nga mga results sa atong operations, ang mga ginatambayan nila is mga temporary hideouts na lang yun. Wala na itong mga established na mga camps kung asa maka-regular sila visit sa mga sitios or mag-recruit. No, kaya appeal man na siya. So, dili na nila kaya since 2022. Untaran. Kana mga encounter ngayon yung makita is just a part of pursuit operation ng DNID. Sir, since dili man nga na gyud kadaghan pud ang NPA, unsa na ka nang murag ginahimo karon sa atong hanay po? Unsay pinagkakalahan? Yes. Kato ganina, no, ako ang i-shoot ng mga figures, dili na ako i-show ng figures, but the activity na lang. No, naaghapon tayong mga combat sustainment operations, natay checkpoint operation, patrol base. Napag-abot niya siya sa military action, direct military action, no. Pag-abot sa ubang stability operations like community development teams. Sundalo gihapon ni sila, but again, sa mga sitios ni sila ma'am, sa mga barangay, sa mga bukid-bukid, naga-supervise sa ato ang mga people's organization po sa bukid. Nagatabang mag-harvest o mga livestock, mga naga-facilitate po sa mga interventions kung may mga ma-approve na bago nga mga project proposals like mga bigasan, general merchandise o mga livestock, no? So sa CDT na siya. Sundalo gihapon ni siya. Mobile Community Support Sustainment Teams, grupo gihapon ni siya sa isa ka platon nga sundalo, nagatuyok-tuyok gihapon sa bukid hangtod karon para i-supervise ning atong gitawag nga Integrated Territorial Defense System or ITDS. No, short lang ang ITDS is gina-strengthen nato og nag-establish ta og physical and psychological barrier dito sa community para dili na sila masudlan, ma-infiltrate. Physical barrier by the word itself, mga kapgo sa area, mga BPATs ug unsa pang mga security forces diya. Psychological barrier means katong state of mind or being nila nga dili na sila ma-deceive, no, sa CTG pag-abot sa exploitable issues, of course because of the quick impact projects, mga other projects and delivery of basic services na maingon nila nga tinuod ang gobyerno, tinuod ang mga programa sa Ginoo. So physical and psychological barrier ang naga-ensure na-interoperability ang components sa ato ang ITDS. Ang components magod kining left behind forces, barangay-based institutions, barangay information net, people's organization o kining quick impact projects nga ma-implement siya. So kanang lima, gina-ensure na sa ato ang mga sundalo sa bukid kining Mobile Community Support Sustainment Teams or MCSST nga ga-function ang na sila interoperability, dili sila kanya-kanya. As part na siya sa ITDS nga ang pinakatumong niya is ma-establish ang physical and psychological barrier. So, sundalo lang na siya, ma'am, no? So, natin mga community outreach program, information and education campaign, isa na siya sa pinaka active na to nga mga activities ron, no, sa mga schools, no? Nag-conduct na kay para sa maligay na to ang recruitment, no? Then, sectoral engagement activities, no, sa naglahi-lahi ng mga sektor, sa religious, sa academe, sa farmers, no. Then IP engagement, no, project and program sa conflict affected areas, IP rights advocacy program, de-radicalization, healing and reconciliation, o former rebel summit, labi na ng mga Bagani summits, no. So mao na siya, ma'am, portion lang ng makita nato sa mga Facebook pages nga mga na nagagupit dira, na nagatabang, nagadistribute. It's just part of outreach program. Lahi pa to ako mga gipang ingon. So basically dira ang ato ang ginatrabaho sa ato ang sundalo aside from training, no. Sir, last na lang. Sir, after pila ka years nga na-discover ang Tapayanan, kamusta na siya karon, sir? Katugong community, sir, yes, wala koy latest, ma'am, no, sa specific nga dagan sa area kay concerning threat group sa CTG, wala, no. As far as the TNID is concerned, walay threat karon, no, sa ilaha. Pag-abot sa ilahang socio-economic status, medyo wala koy details ana, no, kung naunsa ang ilang ano, but gihatag na namo na siya sa LGU. Sa Law Enforcement and Development Support Operation lang. Yes, ma'am. Joseph?
sir, murag balik tanaw. Usang particular nga program sa government ang nakaagni gyud sa mga rebuilding nga mo surrender ngadto sa atong kagamhanan, sir. Yes sir, thank you sa pangutana sir no. Siguro dili ako ang subject matter ani kung statistics gyud atong basihan, but tagaan lang namo mo og scenario or example no. Since 1968 sa pagka-found sa Communist Party of the Philippines, followed by the New People's Army on 1969. So, makita na to ang peak sa ilang manpower. Musaka, munaog for how many decades? Almost 6 decades na. So, nganong from 2019, 87 guerrilla fronts sa CPP, NPA, NDF ang existing 2019. Then here comes 2024, I think, no? Isa na lang na under pagit siya sa pag-process nga ma-dismantled na. So good as dismantled na po siya, nahurot siya. So currently we don't have any existing guerrilla fronts sa katibukanan sa Pilipinas. And gusto lang ako ni hatagag emphasis nga nganong importante ang guerrilla fronts. Ang armado sa NPA, ang vertical units kung tawagon na to, kaya lang kayo ni siya i-confront sa atong kasundaluhan pag-abot sa giyera, no? Confrontation, gamitan na to pwersa kay mga armed units lang ni sila. Ang lisod pilihon ang guerrilla fronts, kay out of 4 platoons under sa isa ka guerrilla, tulo diri ang naga-organize nga platoon. And from that platoon, sa isa ka platoon, matunga pag yun sila, 2 ka squad. Nga gitawag nga sandatahang unit propaganda. Sandatahang unit propaganda, SYP, kung tawagan na to, no? Ko sa spelling. SYP. Ang trabaho ani sir is mag-organize. Maoy lisod kalabanon sa military kay underground na ilang mga activities and ginapadaghan nila ang mga underground mass organization ug ang infiltration. So mapatay ni mo ang NPA sa encounter, dali lang siya i-reproduce through aning guerrilla front. But now kurot atong guerrilla front. Kung akong balikan, daghang programs dati nga mga military actions jud, no, mga lambat bitag kung atong tanaw, no, dili wala na ko ginaingon nga wala na siya effect, but knowing nga naay ga-exist nga mga guerrilla fronts, ma-replenish lang ang ilang force. But here comes sa akong opinion ang National Task Force LCAC since 2018, 1 year after 89 guerrilla fronts na nabilin. Sa pagkusog sa LCAC sa ihang time dito nag-degrade tanan, and even until now because naga-implement gihapon tag LCAC mo supported by kining atong NAP UPD nato na diri nato nakabutan nga na nahurot ang guerrilla fronts sa katibukanan sa Pilipinas. So I think kung sa akong opinion ang program sir is the advent of National Task Force LCAC. Okay, thank you, sir. After the passing of away of Juma, si Parago o si Kaoris, sa inyong tanaw, wala na ba'y influential nga tao nga nakaagni sa kining mga rebel groups nga padayon ta sa pagkigbatok sa gobyerno? Sa akong opinion sir, no, kung mag-recruit kog NPA, it doesn't matter kung kinsa ang head. Kung ako ang NPA, kung mag-recruit ko sa eskwelahan, I don't have to patronize Juma season kung unsa ang iyahang kaayuhan or kamayuhan. So dili sila actually ang ginagamit kung mag-recruit, no? Kay maano man ang imong sir, ang question is kung paano pa makahikayat, no? Dito gid ni siya depende very complex ang ato ang strategy ug ang doktrina sa Communist Party of the Philippines ug ang NPA. Bago sila mo target, dili na siya fix nga
format kung paunsa mag-recruit, no? Nagdepende na siya sa level po siya sa situation sa tao nga ilang i-recruit. First, ilhon sa kanila, no? Ang uban labi na pag sa community, na say social investigation and class analysis. Asa na bilong ang tao? Asa siya, unsa siyang klase, unsa siyang ginikanan, tanan-tanan. Istadihan siya din. Pag i-recruit siya, tagaan siya mga topics, mga issues, and may mga lectures. Then, dito makitaan kung unsa ang level sa iyang pagka-aktivista. Okay, thank you, sir. One last question. Dili kalimod nga sa previous nga mga panahon, ang usa sa consider sa pagtaas sa mga rebelde is ang military abuses. So how would you compare ang atong mga kasundaluhan karon? I-compare nato sa level sa mga kasundaluhan kaniadto nga nakita ang mas daghan ang mga abuso. Yes, sir. Good thing, sir, no, nga na-point out nimo ang mga military abuses. Kung wala na siya na-point out, dili po nato makita ang changes sa atong kasundaluhan karon kung unsa ka professional ang ato ang mga kasundaluhan karon, no? So, wala nato na ginadeny in terms of facts nga itong nakita, reported something na mga ideas. But again, exploitable issues from the military is just one thing sa kadaghanan nilang pwede exploit. Taod-taod, pwede nila exploit ang corrupt nga mayor, ang kalsada, ang congressman, o kung kinsa-kinsa nga mga politiko. So, ang institution, no, pwede, no. So, akong maingon is dagag exploitable issues nga pwede nila gamiton sa tuwa. But in terms sa military, thankful me kay nakita na to kung unsa ang dati ug sa karon because of our Army Transformation Roadmap, no, na ay programa nga atong Philippine Army pag-abot sa ato ang selection, no. Dili lang sa mga selection kundi sa mga existing policies niya nung select the best and the brightest. Actually, ang isa ka dako dira nga butang, attrition rate. Ibig sabihin, ginapili na gyud ang bagong sulod o gina-attract na gyud ang mga gamayng bikil, gamayng makasala di ang madaot niya ang image sa atong institution, ma-discharge ka. Of course, true, with due process. But akong pasabot is the selection of the best and the brightest. Pag-implement na, ibig sabihin, sa katong mga nakasulod na, magtinarong mo kay magasipet mo gamay, discharge mo. Sa mga musuluday pa lang, dili na tamo dawat atong tanaw na itong na mga potential nga ginapili na git sa munang lisod na. Actually, di na basta-basta karon ang mga ang tawag ni selection kay daghan na git stricto na. Thank you, sir. One last question, Carlo. Para mapaspas na lang ni kay isa raman ng guest unta di masabot tayong audio. Anyway, major karon ginabalik-balik man good ang mga hisgutanan. Of course, it's quite redundant na ingon nakahuyang naman good ang puwersa sa rebuilding pundok, but within the AOR nga sakop sa 10th ID, how complacent man pod ang atuang mga kaigsunan, and also within the areas nga once infested by the rebel groups na karon anam-anam na nakaila as tourist spots, o para mahimong confident pod na luwas ang pipila ka mga lugar nga minsan na nahimong breeding grounds sa rebuilding pundok. Thank you, sir, sa pangutana. Dili man siya matawag nga complacent, but maingon nato sa 10ID is reduce data nga akong nahatag og mga activities like combat patrols, no, combat sustainment operations, prophylactic patrols, then napagitay mga deployment sa mobile community support sustainment teams o CDTs. This pertains to the presence of 10ID combat personnel sa bukid gihapon, nagpabilin gihapon. Then of course sa baba na strengthen pa nato ang ato ang interoperability sa ato ang counterpart sa security sector, labi na sa mga PNP, sa joint checkpoints. Then joint pud usahay ang ato ang mga security activities sa mga area security activities. So makaingon mi nga hatod karon aside sa zero NPA units, safe ang ato ang mga
kababayan, ang atong mga turista no nga mo visit sa ato ang mga areas, even in areas nga dati ingon nimo sir nga mga CPG infested areas no, like Talaingod. So laag mo Talaingod no, makita ninyo dito tong mga Butex no, sa mga IP communities na yung mga tourist spot dito, na tourism center dito sa Santo Niño no. So na daghang mga tourist spots diha. So ang latest dira no, na abrihan na katong burag bus line no, na nagbiyahe from Cagayan de Oro padulong sa Mati, vice versa via Talaingod. So maingon na to nga open na siya for progress. Let's na. Thank you so much, sir. And with that, maraming salamat kay Major Ruben Gadot na nag-solo karon sa ato ang press, sir. Thank you so much. And maraming salamat na Royal Mandaya Hotel. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay 10th ID. And God bless us all. Thank you.